Iniling ko po, makiisa po tayo sa isang banal na panalangin. Manalangin po muna tayo mga minamahal bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, kami po yung nagpupuri. Nagpapasalamat po kami, malapang noon, hallelujah, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Muli mo kami pinagkatipon-tipon na pansama-sama ka namin purihin, sambahin, at paglingkuran, malapang noon. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagtanggap mo ng aming pagsamba, ng aming pagpupuri, malapang noon. At minsan pa kaming dumadalangin, dakilang Diyos, sa mga salita. Patuloy mo kaming bigyan ng pangunawa, malapang tulungan mo po kami, hindi lamang maging tagapakinig ng mga salita, kundi maging tagatupad, malapanginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, saga ng akin, wala po akong magagawa. At idinadalangin po namin, malapanginoon, patuloy kang pumasok sa aming mga puso sa pamagitan ng mga salita. At aming sinasaway lahat ng gawang ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata, maminamahal, dito po sa Numbers, chapter 14, verse 23 and 24. Mga minamahal, ako po ay nagpapaabot po ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot din po tayo ng patuloy na pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Pastor Evangelist Phil de Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating mga minamahal na mga beloved children, the Almeida family. Patuloy po nating binabati ang mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang nating beloved pastor. Sa ating mga minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, sa lahat po ng mga minamahal natin mga manggagawa, mga awit, manunugtog sa lugar na ito, at sa ating mga webcast viewers, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal. At minsan pa, buksan po natin ang ating pambungad na talata, Numbers 14, 23 and 24. Dito po sa Bilang, Kapitulo 14, talatang 23 hanggang 24. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na isinumpa sa kanilang mga magulang. Di sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita, kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya nagtaglay ng ibang diwa at siya sumunod sa lubos sa akin. Aking dadalhin siya sa lupain na kanyang parurunan at aariin ng kanyang lahi. Amen. 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 Isang malakas, maminamahal na hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating follow the Lord fully. Pagsunod ng lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dito po, nabasa po natin sa mga talata na sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga unang mananampalataya noon. Sila Moses, sila Joshua, sila Caleb. 13 milyon, mga minamahal, na lumabas sa Egypto. Sila'y papunta sa Kanaan, mga minamahal. Ito po, ang Kanaan po ay tinatawag na land of promise. Kumbaga sa atin, mga minamahal, sa panahon natin, ang Kanaan, ito po yung simbolo ng rapture. Land of promise. Kaya po tinawag na land of promise sa panahon natin, mga minamahal, ang rapture. Kasi pagkatapos po na mag-rapture, 7 years lang tayong nandun sa langit. Habang ang mga tao dito sa lupa ay pinahirapan ng tinatawag na the greatest tribulation. Habang ang mga tao dito ay pinahirapan, maminamahal, sabi ng Biblia, ang pahirap, nasa Revelation 16, magkakaroon sila ng sugat. Kung nakakita na kayo ng zombie, maminamahal, sa pelikula, lasog-lasog na yung katawan, buhay pa sila.
Pero ang zombie na nakasulat sa Biblia, hindi po yung zombie na patay na, bumangon pa, hindi po. Sa Biblia, buhay pa, lasog-lasog na yung katawan, putol na yung kamay, kinain na ng virus ang buong katawan, pero hindi mamamatay. Sabi ng banal na kasulatan, Revelation 9 verse 6, hanapin nila ang kamatayan, pero ang kamatayan ay tatakas sa kanila. 5 months. 5 months silang hindi mamamatay, hanapin nila ang kamatayan ang tatakas sa kanila. Mabasa nyo, iinom sila ng dugo. Matutuyo ang mga batis, matutuyo ang mga dagat. Wala nang maiinuman ng mga tao, kaya nga, ang tingin nila doon sa mga diig ng mga tao ay bukal. Sisip-sipin na nila yung dugo ng mga tao, kaya nga sabi, iinom sila ng dugo. Magkakaroon ng dikawasang kadiliman, total darkness, magkakaroon ng matinding init, magkakaroon ng gera, Battle of Armageddon. Babagsak ang mga malalaking mga meteor sa langit, maminamahal, babagsakan ng mga tao. Magkakaroon ng lindol, maminamahal, na sabi ng Biblia, papatag ang lupa, walang makatatayo. Yan ang dahilan bakit kinakailangan natin magsikap na maglingkod sa Diyos. Amen. Kasi nasabi ko sa inyo, maminamal, mas mapalad po ang mga mananampalataya noon, o mapalad ang mga mananampalataya ngayon, kaysa sa mga mananampalataya noon. Noon, maminamahal, imagine, 3 million silang lumabas sa tinatawag na Egypt, papuntang Kanaan. Ang nakarating lang po sa tinatawag na Kanaan, simbolo ng rapture, 2 tao lang. Si Caleb at si Joshua. Ay sabi rito, tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila umamak sa akin ay hindi makakakita, kundi ang aking lingkod na si Caleb at si Joshua, sapagkat sila'y nagtaglay na ibang diwa. Sila'y sumunod ng lubos sa akin, aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ang kanyang lahi. Aariin ang kanyang lahi. Ay nga, mga minamahal, 2 lang ang nakarating sa Kanaan. Simbolo ng rapture. Pero bakit sinabi ko po, mga minamahal, na mas mapapalad ang mga Kristiyano ngayon sa mga kapanahonan noon ng mga naglingkod sa Diyos? Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, mga minamahal, mas marami po ang ma-rapture. Mas marami ang makarating sa langit. Noong unang panahon, maminamahal, 3 million silang naglalakbay from Egypt to Canaan. 2 lang nakarating, pati si Moses hindi nakarating. Noong panahon ng mga apostol, ng mga alagad, maminamahal, kung mabasa nyo ang Hebrews 11:34 up to 38, mababasa nyo dyan, maminamahal, grabe ang sakripisyo nila, grabe ang hirap. Ng panahon ni Nero, pinagpapatay sila, sinusunog sila ng buhay. Kinukulong sila, pinapakain sila sa leon. Pero sabi ng Biblia, umaasa sila ng rapture. Pero hindi sila na-rapture. Namatay sila, maminamahal, sa pananampalataya. Namatay silang tinatawag na martir. Napugutan sila na ulo. Kaya sinabi kong mas mapalad ang mga Kristiyano ngayon, maminamahal, dahil hindi natin naranasan yung ganyang matinding kapigatian. Hindi natin naranasan, mga minamahal, yung panahon nila Joshua, araw-araw ng paglalakbay nila ay araw ng pakikipagdigma. Kinakailangan nilang talunin lahat ng mga bansa na harang sa kanila para makarating sila sa tinatawag na Kanaan. Tayo, maminamahal, sa panahon natin ngayon, napakasarap ng buhay natin. Dadalo ka lang 3 times a week, makatiyak ka ng rapture. Walang mabibigat na pagsubok, walang mabibigat, maminamahal, na mga persecution. Napakasarap ng buhay ng mga Kristiyano ngayon, maminamahal, at isa pa, sa pinakadakilang pagpapala na
kakamtin natin, sa panahon natin, mangyayari ang rapture. Sila, umabot ng 2,000 taon, hindi naganap ang rapture. Pero titiyakin ko po sa inyo ngayon, maminamahal, sa atin po magaganap ang tinatawag na the second coming of Christ. Lahat ng mga namatay, maminamahal, panahon nila Apostol Pablo, Apostol Pedro, mga 12 apostles, lahat ng mga naging Kristiyano noon na nasa libingan ngayon, pagdating ng rapture, sila ang unang bubuhayin. Pati mga kapatiran natin, kasama natin naglilingkod dati, pero namatay na sila, kinuha na sila ng Panginoon. Sila ang unang babangon. Tapos segundo lang, tayo po ay dadali ng Diyos sa langit. 7 years lang tayo sa langit. Habang ang 7 taon, maminamahal, ay pinahirapan ang mga maiwan sa rapture. Ang mga Kristiyanong hindi naglingkod sa Diyos, o ang mga taong hindi naglingkod sa Diyos, at ang mga Kristiyanong hindi nagpalaga sa paglilingkod, puro pera, puro negosyo ang nasa isip, hindi sila makasama sa rapture. May iwan sila, maminamahal. 7 years nilang maranasan ang greatest tribulation. Tatakbo sila ng tatakbo, maminamahal. Pupunta sila sa mga bundok. Pero sa panahon natin ngayon, maminamahal, ay talagang napaka-high-tech na. Meron tayong mga tinatawag, maminamahal, na mga camera para makita kung saan ka nandoon. Kaya nga sabi ng Biblia, pag ikaw ay naiwan sa rapture, pumunta ka sa mga bundok, pumunta ka doon sa mga kuweba. Yung hindi maabot ng internet. Huwag ka magdadala ng cellphone kasi pag may cellphone ka, madidetect ka. Malalaman nila kung saan ka nagtatago. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, maminamahal, sa panahon natin ngayon, kailangan ang nasa isip natin ay paano makasama sa rapture. Wag nang isipin yung negosyo, wag nang isipin paano mabubuhay. Sabi nga ng Biblia, may pagkain ka, may inumin ka, may kasuotan ka, masiyang ka na. Pero hindi ko sinabing masama ang magtrabaho. Kung tayo po ay nagtatrabaho, huwag kayong umalis dyan. Huwag kayong umalis sa trabaho kasi kailangan natin yan. Ang gusto lang ng ating malapan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng bagay idadagdag sa iyo ng Panginoon. Tignan niyo mga Kristiyanong inuuna ang kalooban ng Diyos. Pinagpapala sila ng Panginoon. Biro nyo, yung mga kapatiran nating nasa abroad, nagkaroon ng gawain sa ibang bansa. Yung mga ordinary Christian dito, maminamahal, na dumadalo lang kapag gawain. Pagdating sa ibang bansa, nagiging manggagawa. Kasi walang mga manggagawa doon eh. Na-doble pa yung paglilingkod nila sa Diyos. Kasi ayaw nilang mawala sa Diyos. Yun ang sinabi ng Biblia. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang sa iyo ng Panginoon. Gusto nilang makapagpatuloy maglingkod sa Diyos, nakapag-abroad sila, pero nakapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Meron akong mga kilalang mga Kristiyanong nasa ibang bansa, maminamahal. Dito, ordinary Christian sila. Dumadalo lang sila, minsan absent pa sila kasi nga may mga trabaho. Pagdating sa abroad, sila nangangasiwa ng gawain, sila ang nagpipreach. Sila ang nag-aasikaso. Hindi sila nagkukulang. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na itong panahon nating ito, dapat i-mindset mo ang isip, ang puso mo for the kingdom of God. Pag ang isip mo, maminamahal, mas mahalaga sa iyo pag-aaral, mahalaga sa iyo ang katulad ng mga ilang choir members, bumaba dahil sa pag-aaral. Bumaba dahil sa boyfriend, dahil sa girlfriend. Akala nila pag nag-rapture, makatulong yung girlfriend nila. Ituturo ka pa niyan. Magkaroon ka ng girlfriend na hindi mananampalataya, hindi naglingkod sa Diyos. Ituturo ka pa niya, Kristiyano yan. Pugutan nyo ng ulo. Yung minamahal mong boyfriend, minamahal mong girlfriend, na naging dahilan kung bakit
hindi ka nagpatuloy na maglingkod sa Diyos, pinabayaan mo ang paglilingkod sa Panginoon, naiwan ka sa rapture, yung girlfriend o boyfriend mo ang magtuturo sa iyo na ikaw ay mananampalataya at tuturo ka para mapugutan ka na ulo. Kasi once natatakan ka ng 666, once na ikaw ay nalagyan ng 666 sa noo o sa kanang kamay, magbabago ang diwa mo. Hindi ka na magiging normal. Magiging kontrolado ka na na Antichrist. Kahit pinakamamahal mo sa buhay. Sabi nga, ipagkakanulo ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ipagkakanulo ng mga anak ang kanilang mga magulang, maging ang kanilang mga kapatid. Kasi once na nabigyan ka na ng tinatawag na 666, nalagyan ka na ng 666, hindi na magiging normal ang isip mo. Kontrolado ka na na Antichrist. Yung microchip na inilagay sa iyo, yung 666 na inilagay sa iyo, mga minamahal, yun ang mag-uudlok sa iyo na pagtaksilan mo ang iyong mamahal sa buhay, ang iyong pamilya, ang iyong anak. Kahit mga magulang mo na nagbigay ng buhay sa iyo, ang mga magulang mo na mayroon kang utang na loob, ipagkakanulo mo yan, ituturo mo yan para mapugutan ng ulo o kaya matatakan din ng 666. Kaya gusto po ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sumunod tayo sa Diyos. Sabi, follow the Lord fully. Sumunod tayo sa utos ng mahal na Panginoon ng buong puso. Fully. Without mental reservation. Sinabi ko nga po sa inyo, maminamahal, hindi masama magtrabaho, hindi masama mag-aral. Pero wag kayong tumulad sa mga mananampalataya noon. Bakit nasabi ng Biblia na 3 million ang mga Kristiyano, 2 lang ang nakarating sa Kanaan. Ang Kanaan ay simbolo ng rapture. Bakit 2 lang ang na-rapture? Si Caleb at si Joshua, pati si Moses, hindi nakarating. Si Moses na siya ang nangunguna, maminamahal, hindi nakarating. Bakit? Hindi siya lubusang sumunod sa mahal na Panginoon. Dahil nakita niyang napakatigas ng ulo ng mga mananampalataya. Sa inis niya, hinampas niya yung bato, maminamahal, na yung bato na yun, simbolo ng ating mahal na Panginoon, hinampas niya. Lumabas ang tubig. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, dahil hindi mo sinunod ang aking utos na dapat banggitin mo lang na may lumabas na tubig, lalabas ang tubig, hinampas mo ang bato, ito'y simbolo ng ating mahal na Panginoon. Simbolo ng presensya ng mahal na Panginoon. Pati siya hindi nakarating sa Kanaan. Namatay si Moses sa edad na 120 years. Kaya, bakit mga minamahal, isinulat ito sa banal na kasulatan? Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 6 hanggang 11, basahin po natin. Ito ay para maging aral, para maging halimbawa sa atin. Yung mga nangyari sa mga Kristiyano, maminamal noon, pag yan ay ginawa nating gabay, ginawa nating guide, magiging aral po sa atin yan. Sabi nga, maminamahal, sabi, may mga kasabihan tayo na natututo tayo sa karanasan ng iba. Tignan nyo, mabasa po natin, dagdag natin ng 1 Corinthians chapter 10, verse 6 hanggang 11. Sabi po rito, maminamahal, ang mga mananampalataya noon, imagine, nakalulungkot, nakakapanghina. 3 million sila from Egypt to Canaan, maminamahal. 2 lang. 2 lang ang nakarating. Ang mga nakasama na ni Joshua at ni Caleb doon sa tinatawag na the land of promise, Canaan, yung mga ipinanganak na sa ilan. Mga 19 years old na, maminamal, 19 years old na pagdating sa Canaan, doon na ipinanganak sa ilan. Kapag 40 years silang naglalakbay, kapag dating doon, maminamal sa Canaan, ay mga 19 years old na yung mga bata na ipinanganak sa ilan. Pero yung galing ng Egypt, 2 lang, maminamahal, ang nakarating si Caleb at si Joshua. Sabi rito, anong dahilan? Basahin po natin 1 Corinthians
dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 6 up to 11. Ang mga bagay nito ngay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila nagsipagnasa. Huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyon ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Naupo ang bayan upang magsikain, magsiinom at nagtindig upang magsipagsayaw. Huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nakakiapid at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Huwag din naman natin tuksuin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. Huwag din kayong magbulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nagbulong-bulungan at napahamak sa pamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nakasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Ang mga bagay na ito na nangyari sa kanila ay pinakahalimbawa. Pinakahalimbawa. Sabi, maging lesson. Sabi na pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ito po yung katapusan ng panahon. Hindi lang tayo nasa tinatawag maminamal na end times. Ibig sabihin, maminamal, nasa ilang sandali na lamang po tayo. Kung susumahin ang paghihintay natin sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang ilan sa kanila ay nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila ay nagsiupo sa bayan, nagsikain at nagsiinom, nagsitindig upang magsipagsayaw. Ibig sabihin niyan, maminamahal, nakialubilos na sa piyestahan. Sa piyesta. Ano bang ginagawa pag piyesta? Di ba nagsasayaw? Sabi, sila'y nagsisamba sa Diyos-Diyosan. At naupo ang bayan, nagsikain, nagsiinom, nagsitindig upang magsayaw. Nakipiesta. Ito, sunod-sunod yung piyesta dito sa Olongapo City. Sana walang nakipiesta dito. Pag nakipagpiesta ka, kandidato ka maminamahal sa maiwan sa rapture. Malibang magsisi ka, mag-ayuno ka. Nakikain sa mga piyesta. Pag mayroong nagbibigay ng pagkain sa inyo, piyesta, itanong nyo kung inandog sa Diyos-Diyosan yan. At kung matitiis mo, dapat huwag mo nang kainin. Kasi hindi naman sila naganda para sa birthday nila, kundi hiniandog yan sa Diyos-Diyosan. Piyesta. Unang dahilan, yung nakipagpiesta. Pangalawa, sabi rito sila'y nakiapid. At nabuhal sa isang araw ang 3,000. Nakiapid. Sa Bible, dalawang uri po ang tinatawag na pakikiapid. Yung may asawa ka na, nagkaroon ka pa na relasyon sa iba, pakikiapid yan. At saka yung meron ka ng Diyos na pinaglilingkuran, tapos sumasama ka pa sa gawaing sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Gawain ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pakipagpiesta, consider pakikiapid po yan. Yun ang sinabi ng Biblia. At ang sabi pa, at huwag kayong magbulong-bulungan gaya ng ilan sa kanila nagbulong-bulungan at napahamak sa pamagitan ng mangwawasak. Masama yung nagbubulong-bulungan. Kasi kaya nagbubulong-bulungan yan, masama yung pinagbubulungan. Kung mabuti yung pinagbubulungan yan, hindi yan ibubulong sa iyo. Tahasang sasabihin sa iyo sa malakas na tinig kasi wala namang masama sa sinasabi niya. Pero kung bubulong-bulong siya, ako, huwag ka maniwala sa preacher na yun. Ako, tandaan niyo yung ganun tao. Isa yun sa hindi nakarating sa kanaan, yung mga mahilig magbulong-bulungan. Ibig sabihin, chismis. Chismis yun. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi, ang mga bagay na ito yung nangyari sa kanila na pinakalimbawa na pawang nakasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng panahon.
Ito po'y pinakahalimbawa. Kaya sa panahon natin, mga minamahal, sabihin ko nga po sa inyo, wala nang pinakamapalad na naglingkod sa Diyos sa lahat ng mga henerasyon, from generation to generation, wala nang pinakamapalad na mga mananampalataya kundi ang panahon natin ngayon. Amen. Everybody shall praise the Lord. Bakit nasabi kong ang panahon natin ang pinakamapalad sa lahat ng panahon? Nung panahon nila Joshua, panahon nila Moses, araw-araw may digmaan, may gera. Kailangan nilang manalo sa gera, maminamal, para mabuhay sila. Nung panahon, maminamal ng mga apostol, naranasan nila ang greatest, yung tribulation. Hinuhuli sila, pinagpapatay sila. Nung nag-reign si Nero, Emperor Nero, pinakukulong sila, pinapapatay sila, mga minamahal. Pinapatay sila, kinukulong sila. Ginagawa silang lampara, mga minamahal. Yung ulo nila, pupugutan sila ng ulo, tapos yung ulo ng mga Kristiyano, bubuhusan lang ng gasolina, sisindihan para maging ilaw. Ganon nung unang panahon. Hanggang nung natigil lang ang tinatawag na persecution sa mga mananampalataya, yung panahon ni Constantine the Great. Kasi nakita ni Constantine the Great, habang ang mga Kristiano'y pinagpapatay, habang ang mga Kristiyano ay inuusig, nagtataka siya, lalong dumarami. Amen? Yun ang sinabi ng John, chapter 12, verse 24, ang mananampalataya ay katulad ng binhi na pag siya'y natuyo at namatay, pag namatay at natuyo at itinanim mo, ay nagbubunga, ito'y nagsasanga at nagbubunga ng marami. Pag may namatay na mananampalataya, maminamal, ang nagiging katumbas ay 100 mananampalataya na lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nakaisip ng idea si Constantine the Great. Sabi niya, if you not lick them, join them. Kung hindi natin sila mawasak, hindi natin masira ang mga mananampalataya, hindi natin makonberte sa ating paniniwala. If you not lick them, join them. Nagpanggap si Constantine the Great, maminamal, na siya ay na-convert to Christianity. Kunyari, Kristiyano siya, kunyari, naniwala siya, maminamahal. Kaya nga, nagkaroon ng Roman Catholicism. Paganism plus Christianism equals Roman Catholicism. Pinagsama ni Constantine the Great ang paganismo at ang Kristyanismo. Kaya lumabas ang Roman Catholicism. Kaya makita mo, ang mga rebulto ang sinasamba natin. Sila St. Peter, sila St. Paul. Lahat ng mga rebulto noon, maminamahal ng tinatawag na Roman Empire. Pinalitan ni Constantine the Great ang mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Si Diana, ginawa nilang Maria. Si Jupiter, ginawa nilang Peter. Pinalitan lang yung pangalan, pero yun din yung rebulto niya. Pero sabi niya, siya ay naikayat sa Christianity. Kaya, nagkaroon ng Roman Catholicism. Kaya nga, Christianism plus paganism equals Roman Catholicism. Kaya tayo ngayon naging Katoliko. Pero salamat, napakinggan po natin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng ating beloved pastor, maminamahal. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nalaman natin ang totoo, nalaman natin ang katotohanan, na ang paglilingkod sa Diyos, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, sambahin siya sa pamagitan na nakasulat sa banal na kasulatan. Follow the Lord fully. Hindi pwedeng pagsamahin, mga minamahal, ang mali at ang tama. Kailangan kung gusto mong sumunod, fully. Ngayon ikaw ay naglilingkod na sa ating mahal na Panginoon.
nasa katotohanan ka na, tignan nyo yung mga Kristiyanong wala sa katotohanan. Naniniwala sila tao si Kristo. Kaya naging tao si Kristo. Sabi, for without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Kaya naging tao si Kristo dahil sabi ng Hebrews 9:22, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan, walang aakit sa langit kahit isa. Kaya kung mabasa niyo, maminamahal, sa Mateo Kapitulo 27, talatang 51 hanggang 53, nung namatay ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi niya, Ama ko, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu sa iyong kamay. Nalagutan ng hininga ang mahal na Panginoon. Pagkamatay niya, biglang bumukas ang mga libingan at doon pa lamang umakyat sa langit ang mga Old Testament saints. Sabi, yung mga banal, maminamal, yung mga Kristiyano noon, sila Abraham, hindi pa pala nung namatay sila, wala pala sila sa langit. Doon pa lang sila umakyat sa langit, nung namatay ang ating mahal na Panginoon dahil naganap niya na ang paraan para ang mga tao ay aakyat sa langit. Without shedding of blood is no remission of sin. Pero hindi pa yun ang rapture na minamahal. Yun ay patunay lamang na mayroong tinatawag na pagkabuhay na maguli. Kindly idagdag natin sandali itong Mateo. Kindly po. 27, 51 hanggang 53. Dito po sa Mateo Kapitulo 27, talatang 51 hanggang 53. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nagagalak ang mga bato. At mga buksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatutulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y nabuhay na mag-uli, ay nagsipasok sila sa kanyang banal at sa kanyang bayan na pakita ng marami. Ang senturyon nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus na makita nila ang lindol. At ang mga bagay na nangyari ay lubhang nakatakot na nagsipagsabi, tunay na ito anak ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Doon lamang maminamal umakyat sa langit ang mga Old Testament saints, sila David, sila Abraham, sila Isaac. Pero hindi pa yun ang tinatawag na rapture, hindi pa yun. Halimbawa lang yun, maminamal, na totoo ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon na kapag sumunod ka sa Kanya ng tinatawag na lubusan, fully, follow the Lord fully, maminamahal, hindi ka mananatiling patay, mabubuhay ka. Pag namatay ang Kristiyano, maminamahal, ang kanyang katawan lupa nasa libingan, ang kanyang kaluluwa nandun sa langit, pero hindi pa kumpletong kagalakan mo. Para ka lang nananaginip. Para ka lang nananaginip. At ang iyong espiritu babalik sa Diyos. Sabi na Ecclesiastes 12, talatang 7, babalik ang iyong espiritu sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Pag dumating ang ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, maminamahal, magbubuo uli ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, at ang iyong espiritu, at magiging incorruptible. Magiging glorified body. Nasa 1 Corinthians 15, 42 hanggang 44. Magiging celestial body. Magiging glorified body. Magiging incorruptible. Hindi na masisira. Hindi na mamamatay. Hindi na tatanda. Hindi na manghihina. Magiging katulad ka ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo nang siya po ay nabuhay na maguli sa mga patay. Nakasarado yung pinto, pero tumagos siya sa pinto. Nahawakan siya. Hindi naman siya kaluluwa, hindi naman siya espiritu. Nahawakan siya ng mga alagad. Sabi niya sa malapang nung sinabi ng malapang nung kay Tomas, idaitin mo ang iyong kamay sa aking palad. Yung butas.
nasalat niyo yung butas. At idaiti mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Ninawakan niya, nakita niya yung tinusok ng mga centurion, tinusok yung tagiliran niya. Kaya sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ni Tomas, nasa John 20:28, doon lang siya naniwala ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Siya ang tunay na Diyos. Siya po maminamahal ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, maminamahal, ang pinakamapalad sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos sa panahon natin ngayon. Tignan niyo yung mga sumasama sa mga rally nung panahon na sa Luneta. Yan ang mga popular na mga reliyon sa panahon natin. Nandun yung DIL, nandun yung Keke Buloy, yung Above All Names, nandun yung INC, nandun yung Trinitarian, nandun sila, sama-sama sila. Pero makita nyo, bakit pinahintulot ng Diyos yun? Para makita ng lahat ng Pilipino kung sino ang tama at sino ang mali. Sabi ng Biblia, pag lumabang ka sa pamahalaan, nilalabanan mo ang Diyos. Lumalaban sa Diyos yun. Pero kung hindi sila lumabas sa mga panahon na yun, hindi mo malalaman na sila ay kalaban ng Diyos. Kasi naniniwala ka rin, lalo na yung DIL, kala mo totoo. Biblia rin. Pero may 3 persona ang Diyos. May Diyos Anak, may Diyos Ama, may Diyos Espiritu Santo. Doon naman sa Kikibuloy, siya ang Diyos Anak. Si Kristo ang Diyos Ama. Siya ang Diyos Anak. Doon naman sa isang nandoon na religion, si Kristo tao lang. Tao. Yung leader nila, anghel. Baligtad. Si Kristo mababa lang, tao lang. Tao si Kristo, tao. Ang daming versikulo sa Biblia. Si Kristo, kaya nakasunod sa Biblia, tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Without shedding of blood is no remission of sin. Kung hindi magkakatawang tao ang Diyos, Espiritu ang Diyos walang dugo. Kaya siya nagkatawang tao para matubos tayo sa ating kasalanan, magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung maramot ang Diyos, kung ang Diyos ayaw niyang iwanan ng kanyang kaluwalhatian, wala tayong kaligtasan. Kung madamot ang Diyos, kung ayaw niya na bumaba, ayaw maging mababa ang kanyang kalagayan bilang Diyos, pero talagang napakadakila ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Biro mo bababa mula sa lupa. Ang Diyos, napakalaki ng Diyos. Ang mundo, silaki lang ng bola sa Kanya. Ganon kalaki ang Diyos, napakalaki. Ang lahat ng bagay na ginawa, lahat ng bagay na nandito sa lupa, ginawa niya sa salita lang. Magkaroon ng liwanag, nagkaliwanag, magkaroon ng tubig, nagkatubig, magkaroon ng lupa, nagkaroon ng lupa. Magkaroon ng mga tao, nagkaroon ng tao. Sa salita niya lang, lumalabas ang mga bagay. Walang imposible sa Kanya. Kaya nagkatawang tao siya. Amen. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Idagdag natin sandali, Pilipos 2:6 hanggang 8. Basahin po natin. Pilipos 2:6 hanggang 8. Dito po sa Pilipos, chapter 2, verse 6 up to 8, na siya'y bagamat na sa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na rapat na panangan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito, at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibase na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, tagnamasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Amen. 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 Everybody shout praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, sinasabi ko sa inyo, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga mapalad na naglilingkod sa Diyos, kundi tayong nasa Jesus Miracle Crusade. Mahina. Mahina ang amen natin. Napakapalad po natin. Saka makakita ng pastor, maminamahal,
3 beses nag 40 days. Isang beses nag 90 days. Isang beses nag 21 days absolute. Wala na kayong makitang ganyang pastor. Karamihan sa mga pastor na yan, ang sasarap ng buhay. Bilyonaryo. Kumakain. Yung nagpapakilalang siya daw si Kristo. Talagang buhay prinsipe, buhay hari. Talagang nagpapalit, hindi lamang nagpapalit ng pagkain. Iba-iba yung babae pag matutulog. Tapos siya daw si Kristo. Kaya nga, pag ikaw ay nadala dito, maminamahal sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos ang nagdala sa iyo. Ang Diyos, maminamahal, ang nagdala rito sapagkat merong nakita sa iyo ang mahal na Panginoon na nakabagbag ng damdamin sa Kanya. Nahipo mo ang Diyos. Nahipo mo ang puso ng Diyos. Kasi walang makakapunta sa gawain ito, maminamahal malibang ang mahal na Panginoon ang nagdala sa Kanya rito. Amen. Tignan nyo, merong nandito na, nawawala pa eh. Bakit? Kasi hindi nila pinalagaan yung pagpili sa kanila ng mahal na Panginoon. Pinagpalit nila ang mahal na Panginoon sa material katulad ni Judas. Biyan mo si Judas, hindi lang siya apostol. Hindi lang siya alagad. Kaibigang matalik ng ating mahal na Panginoon, napapagkatiwalaan. Yung tithes and offering ng mga kapatiran, si Judas ang may hawak. Siya ang nag-iingat ng tithes and offering. Amen? Ganun, kalapit si Judas Iscariote sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ipinagbili niya ang ating mahal na Panginoon for 30 pieces of silver. Hindi siya nakontento, maminamahal sa mga tumapasok na pera sa kanya. Ipinagbili niya pa ng 30 pieces of silver ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sa ating mga mananampalataya ngayon, maminamahal, sabi ko nga po sa inyo, sa panahon natin darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panahon natin. Ako kapag nagpupuri, bago ako matulog, lagi kong pinapanalangin, mahal na Panginoon, wag akong maiwan sa rapture. Pag ako naiwan sa rapture, patayin mo na lang ako. Pag ikaw naiwan sa rapture, maminamahal. Kung dito hindi mo matiis ang 3 times a week, dadalo ka, yun lang hindi mo magawa. Lalong hindi mo magagawa, maminamahal, na ikaw ay manatiling tapat sa Diyos. Aaluking ka. Pag tinanggap mo ang 666, makakasakay ka ng eroplano, libre. Makakabili ka ng lahat ng mga ari-arian, bumili ka ng lupa, bumili ka ng bahay, libre. Bumili ka ng mamahaling sasakyan, libre. Basta nakita ng nagbebenta, meron kang tatak na 666. Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo, ituro mo. Gusto ko yan, gusto ko to, gusto ko nun. Pero, pag ikaw ay walang tatak na 666, kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa, bilyonaryo ka, hindi mo na magamit ang pera mo. Hanggat hindi ka nagpapatak ng 666, walang kabuluhan ang pera. Darating ang araw, gaya na sinabi, uling talata si Karaya, 1:14, si Panaya, 1:14, hanggang 18, balang araw, itatapon ng mga tao ang kanilang mga pera, ang kanilang mga ginto, ang kanilang mga alas, itatapon nila, mawawala ng kabuluhan. Bakit may mga kapatiran, may mga Kristiyanong hindi makadalo ng 3 times a week? Dahil sa trabaho. Gusto kumita ng pera. Bakit may mga kapatiran hindi makadalo sa gawain? Yung iba bumababa sa choir dahil sa pag-aaral. Gusto nila maging professional. Gusto nilang dumating ang sandali na gumanda ang buhay nila dito sa mundo. Hindi nyo alam, minamahal, pagdating ng araw, ito po ang gagawing lake of fire. 2 Peter chapter 3 verse 10.
Ang mundo ay mapupugnaw sa matinding init. Dito po itatapon lahat ng mga nasa impyerno. Ngayon wala pang dagat-dagatang apoy. Impyerno pa lang. Pag namatay ang Kristiyanong malamig sa paglilingkod sa Diyos, mapunta sa impyerno para ilaan sa paghukom. Ang paghukom, yung impyerno, detention cell lang. Detention lang yan. Halimbawa, hindi ka pa nalilitis, hindi pa napatunayang may kasalanan ka, doon ka muna sa mga detention cell. Pag nahatulan ka na, dadalhin ka na dyan sa tinatawag na kulungan talaga. Ang dagat-dagatang apoy, yan po ang talagang tinatawag, minamahal na permanent na lugar na pupuntahan ng mga tao pag sila hindi naglingkod sa Diyos. Kaya libasahin po natin yung binanggit kong talata. Tapos isunod natin na 2 Peter 3:10, ulit talata na po. Si Panaya, Kapitulo 1, talatang 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa arawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. 2 Peter 3:10. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na sa kalangitan sa araw na yan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang magawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Tignan niyo, mga minamahal. Ang sabi rito, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam sa makatuwid. Ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan, kaarawan ng kapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman, kaarawan ng pakakakatudyatan laban sa bayang nakukutaan at laban sa matas na kuta. Aking dadalhan ng kapisan ang mga tao, sila'y magsisilakan na parang mga bulag, sapagat sila ay nagkasala laban sa Panginoon. Ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang mga dumi. Kahit ang kanilang mga pilak o ang kanilang mga gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitaan sa lupain. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, huwag niyong baliwalain ang pagpili sa atin. Sabi ko nga sa inyo, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga naging anak ng Diyos, kundi ang mga Kristiyano sa panahon natin. Panahon nila Abraham, hindi sila napunta sa langit. Nung namatay lang ang malapang noon, doon lang sila umakit sa langit. Kasama sila Abraham doon, yung nabasa natin sa Matthew 27, verse 51 up to 53. Hindi pagkamatay nila, diretso sa langit. Tayo pagkamatay natin, diretso ka na sa langit. Amen? Dahil namatay na malapang nun eh. Natubos na tayo eh. Pagkamatay mo, yung kaluluwa mo, diretso sa langit. Kaso nga, para ka lang nandun sa napakagandang pangarap. Hindi pa kumpleto yung kagalakan mo kasi yung katawan lupa mo nandun pa sa sementeryo. Pag parito ng malapano sa rapture, mabubuhay ang mga patay. Magsasanib ang ating katawan, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu, at tayo'y sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Doon lang mabubuo yung kagalakan natin pag nagsanib na yung kaluluwa, yung espiritu at ang ating katawan. Kasi mahihipo na rin natin yung mga anghel. Mahawakan na rin natin ang mala Panginoon. Lahat ng mga spiritual things, spiritual na bagay, makikita at mahawakan na natin. Pero pag namatay ang Kristiyano, para lang siyang nasa magandang pangarap na ayaw niya nang magising. Pero totoo yun.
Para ka lang nananaginip na isang napakagandang panaginip, pero parang panaginip lang kasi nga, yung katawan mo, nandun pa sa libingan. Pero pag parito ng mala Panginoon, magbubuo ang katawan natin nandun sa libingan at ang ating kaluluwa at ang ating espiritu na galing sa Diyos, babalik uli yan at magiging incorruptible, magiging katawang panlangit, katawang maluwalhati, sabi, celestial body, incorruptible body, glorified body, katawan na katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinong hindi maglilingkod sa Diyos? Ako noon naintindihan ko yung kaligtasan, maminamahal. Ang laki ng sweldo ko. Mga 1982, ang sweldo ko 3,000. Tapos nung nag-worker ako, naging 5 piso. 5 piso lang, pinagpalit mo sa 3,000. Pero hindi ko inalintana yon. Sabi ko, ang importante, alam ko kung paano ako magpapalaga sa kaligtasan. Alam ko na ako'y nakatitiyak ng kaligtasan. Simula noon, maminamahal, 42 years. Hanggang ngayon, nananatili tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya maminamahal, pangawakan nyo ang kaligtasan nyo. Hindi biro ang kaligtasan. Kung baliwala ang kaligtasan, baliwala ang pag-akit natin sa langit, hindi bababa ang Diyos. Hindi bababa. Kung ang Diyos seryoso eh. Kung ang Diyos seryoso, sinong Diyos ang bababa sa lupa? Kung hindi seryoso ang kaligtasan natin. Alam niya, pag ikaw ay napunta sa impyerno, merong dagat-dagatang apoy naghihintay sa iyo. Yun ang pinaka-final destination. Itatapon ka sa dagat-dagatang apoy forever and ever, walang katapusan. Mayroong mga hindi nakakaintindi ng mga sandibutan. Pag may problema, may pagsubok, magpapakamatay. Akala nila, katapusan na ng buhay nila pag nagpakamatay. Hindi nila alam, lilipat sila sa pansamantalang buhay hanggang sa walang hanggan. Pag namatay ka dito sa lupa, lilipat ka lang sa walang hanggan. Ang kaluluwa mo, mapupunta sa impyerno ng walang hanggan. Kulungan lang yun. Pagkatapos yung kaluluwa mo, itatapon pa sa dagat-dagat ang apoy. Pagkatapos po, maminamahal ng tinatawag na white throne judgment. Amen. Kaya magpakainit na po tayo, mga minamahal. Huwag niyong sayangin ang hirap ng ating mahal na Panginoon. Kung pinahalagaan niya tayo sa kaligtasan natin, pahalagaan din natin yung kaligtasan ibinigay niya sa atin. Isipin nyo. Kung hindi mahalaga yung ginawa na malapan, bakit bababa ang Diyos? Sino ba tayo? Alabok lang tayo, binigyan ka ng pansin, bumaba ang Diyos sa lupa. Ibig sabihin, mahirap mapunta sa impyerno at itatapon pa sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang Diyos mismo ay concerned. Gusto niya magmana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tayo po tumayo, maminamahal, at umawi tayo. Tayo po dadako sa ating banal na hapunan. Kung meron po mga baguhan, maminamahal, lumapit po kayo sa unahan. Meron ako mga nakikita mga bagong muka. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Maminamahal, kung meron tayong mga bisita, akayin niyo po sa unahan upang makatanggap sa ating dakilang Diyos. Umawit po tayo ng awiting inalay. Sa krus din ang
Magsisipol tayo mga minamahal. Sasalo tayo sa banal na hapunan upang ating pong alalahanin, upang ating pong gunitain, mga minamahal. Ang panahon ng ating dakilang Diyos ay bumaba upang tayo po'y iligtas sa ating mga kasalanan. Kailangan mangyaman. Hallelujah. Magandang mo, walang laman, ang nais niya. Ang buhay mo'y lubos na tilaan. Inalay ng ating Diyos ay buhay. Inalay sa ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Magsisipol tayo mga minamahal. Magsisipol tayong lahat upang maging karapat-dapat tayo na makabahagi sa banal na hapunan. Hallelujah. Inalay ng ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Sa ating Diyos ay buhay. Ilalay sa ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Sa ating Diyos ay Amen. Bago natin ituloy, maminamahal ang ating banal na hapunan, nais ko po patanggapin muna ang ating bisita. Sa ating baguhan, maminamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, itaas niyo po yung mga kamay. Sumunod po kayo sa panalangin na aking babanggitin. Ito po yung panalangin ng pagtanggap, panalangin ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos na siya'y namatay upang tayo po'y iligtas sa ating mga kasalanan. Sumunod po kayo sa panalangin, banggitin niyo po mga katagang ito. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po'y isang makasalanan. Nagpapakumbaba po ako, lumalapit po ako ng buong pagtitiwala sa iyo. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, iligtas mo po ako. Sampu ng aking mamahal sa buhay. Bigyan mo po ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo po ako, sampu ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Panalangin natin ating mga bisita, maminamahal. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ang aming mahal na kapatid na ito. Isulat mong kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Idinadalangin po namin na hindi nawa itong una tuloy ng kanyang paglapit sa iyo. Ito na po maging simula. Pangawakan mo po siya, mahal na Panginoon. Bigyan mo siya ng pagkakataon na pahalagahan higit sa lahat ang kaligtasan kaysa sa mga material na bagay. Pangawakan mo po siya, mahal na Panginoon, sa hanggang sa iyong pagbabalik sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name,
Amen and amen. Sa ating bisita, maminamahal, ang susunod na hakbang na gagawin nyo para mapabilang kayo sa mga anak ng Diyos, magpabautismo po kayo. Kung sa ating kinagisnang reliyon, binibinyagan tayo para daw tayo ay maging Kristiyano, pero hindi po totoo yun. Ang bata po hindi binibinyagan, sapagat ang bata po ay malinis at walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Tayo pong mga malalaki na, 7 years old pataas, ito po ang dapat binibinyagan, binabautismohan para mapatawad ang kasalanan at magmana ng buhay na walang hanggan. Magpabautismo po kayo after po ng ating banal na gawain. Meron po kami pambasa, hindi po kayo uwi ng basa, meron kaming baptismal robe. Kaya mag-decision po kayo mamaya, maminamahal, kindly, pwede natin iatid sa kanyang upuan ang ating bisita. Ituloy po natin, maminamahal, sama-sama po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating pagsalo sa banal na hapunan. Idalangin muna natin, mga minamahal, na maging karapat dapat po tayo. Sa mga mananampalataya, mga minamahal, na nagkukulang, sa mga mananampalataya na may mga kagalit, sa mga mananampalataya na mayroong galit at puot sa puso. Malibang humingi kayo ng tawad sa inyong mga kagalit, hindi kayo pwedeng makisalo sa banal na hapunan. Sapagat ang banal na hapunan ay sagrado. Ito po'y napaka-banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, kung hindi mo sila mapapatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Sabi ng Mateo 6:14 hanggang 15, kakailangan, kung sasalo ka sa banal na hapunan, dapat malinis ang iyong puso, wala kang kagalit. Kung nandito ang kagalit mo, lumapit ka, humingi ka ng tawad. Bahala siya kung hindi ka niya patawarin, pero ikaw na gusto mong maging malinis sa harapan ng Diyos, maminamahal, paggalit ka sa kapwa mo, humingi ka ng kapatawaran para mapatawad tayo ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y sama-sama mo ng manalangin bago tayo dumako sa banal na hapunan. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, dumadalangin po kami na patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, gaya ng pagpapatawad namin sa mga may kasalanan sa amin, mahal na Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat. Maging kabahagi ng banal na hapunan. Mahal na Panginoon, kumilos ka sa aming mga puso. Gawin mo kami, mahal na Panginoon, na maging kabahagi, mahal na Panginoon, ng dakilang banal na gawain ito, mahal na Panginoon, ang aming banal na hapunan. At higit sa lahat, gawin mo kaming karapat-dapat, mahal na Panginoon. Alisin mo ang aming natitirang kahinaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Sinabi po rito, maminamahal, hawakan po natin ang ating tinapay. Sinabi rito sa 1 Corinto 11, talatang 24. Ang sabi rito, lahat po ba meron ng mga tinapay? Lahat po tayo meron na? Ang sabi po rito, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol na sinasabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin nyo ito sa tuwing kayo kakain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang sabay-sabay. Hawakan po natin ang katas ng ubas, maminamahal. Ito po'y simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, at gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ng sabay-sabay. Umawit po tayo, mga minamahal. Habang nararamdaman natin ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Hallelujah!
Awitin po natin ang tinapay ng buhay. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ito, iyong inumin ang sumatipan sa akin. Hallelujah. Upang tayo'y lumigis. Yan ang pag-ibig na ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo matubos. Yan ang katawang pinayuhan at ang dugong lumigis para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig na ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayuhan at ang dugong sumigis para sa ating kaligtasan. Pag-ibig na ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan katawang pinayuhan at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Amen. Mga minamahal, habang nararamdaman pa natin ang presensya ng ating dakilang Diyos na sa ating kalagitnaan ng ating malapanoon, sama-sama po nating idalangin sa Kanya. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, banggitin niyo po sa ating mahal na Panginoon ang mga taglay na karamdaman, ang inyong mga problema, ang ating mga pangailangan. Mga minamahal, sa Diyos ay walang imposible.
Manampalataya kayo, sabi ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. Sama-sama na tayong manalangin sa ating dakilang Diyos, maminamahal. Opo, dakilat pagpapala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sama-sama po namin idinadalangin, mahal na Panginoon, ang lahat ng mga kahilingan ng mga minamahal namin mga kapatiran. Ang kanilang mga taglay na karamdaman, ang kanilang mga problema, mahal na Panginoon, pangailangan pinansyal, mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga kahilingan, mga karamdaman ng mga minamahal namin mga kapatiran, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kapatid po namin ito bago kami lumisan sa banal na lugar na ito, mahal na Panginoon. Ang kinin po nila ang katugunan ng kanilang panalangin. Higit namin idinadalangin, mahal na Panginoon, ang aming mga kapatid na ito. Bigyan mo ng pagpapalaga ang kaligtasan na kanilang tinanggap, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila ng mainit at matapat na paglilingkod, mahal na Panginoon, kaysa sa pagpapalaga sa material. Bigyan mo sila, mahal na Panginoon, nalila ng pagkakataon na laki po namin makasama sa aming banal na pagtitipon, dakilang Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mamin na mahal, sawayin natin. Lahat ng gawa ng kalaban, demonyo ng kahirapan, demonyo ng mga problema, lahat ng gawa ng kalaban, ng karamdaman, hallelujah, lahat ng pag-aalinlangan, demons of infirmities and diseases, hallelujah, lahat ng sakit karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sakit sa puso, high blood, arthritis, lahat ng gawa ng kalaban, demonyo, mga kahirapan, mga problema, malutas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mga kahinaan, lumas kayo sa pangalan ni Jesus. Be healed, be healed. Deliverance in the name of Jesus. In the name of Jesus, bless us, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Tumayo tayo, maminamahal, at sabay-sabay tayong sisigaw. Nasa banal na kasulatan, Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay tayong sumigaw, maminamahal, habang tayo po'y tumatalon. Ito pong ginagawa natin ay pawang utos na malapang noon nasa banal na kasulatan. Sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At dadako po tayo sa ating pagbibigay, maminamahal na ating pong love offering. Tuwing matatapos po ang ating buwan, maminamahal, meron po tayong ginagawa na special love offering para po sa ating ginagawang ating pastoral house na ating pong hinulugan, maminamahal. Ito po hinulugan po natin monthly, maminamahal. At tayo po ay malapit na pong matapos, 1 taon na lang mahigit. At atin na po itong ating bahay-sambahan, maminamahal. Ito po inutang lamang natin, binabayaran natin, maminamahal, pansamantala. At pag natapos po ito, ang programa naman natin ay loobin ng mahal na Panginoon, itataas naman natin to para hindi na tayo aabutin ng baha. Maminamahal, sa second floor po natin ito, para doon tayo sa second floor magdaraos ng gawain. At ito pong ating ground floor ay magiging paradahan na lang ng sasakyan. Kaya tayo po yung makiisa, maminamahal, kuha tayo ng special love offering para po sa ating pong monthly na bayarin. Narito po ang ating beloved brother, Hallelujah, sir. God bless you, beloved Odin Preacher, Iboy Kaloya, tayo po'y manalangin. O Papa namin Ama, sa palang pinakamamahal na po Jesus, kahit daw kung mahal pa sa pagkalong special offering, mahal pa noon, para sa pangailangan ng panagawain, mahal pa noon, patuloy pagpalain lahat ng mga kakaloob, ibalik mo ng kalibang pesos, mga Panginoon, patuloy pagpalain ng kanilang pinagkakitaan, mga Panginoon, sa wala pong may pagkaloob ka ng kaluan, yung pagpalain o sa makabahigi sila bibigay. Ito sa mo dalangin, sa unang panalangin ng Pastor Dala, sa matamis sa Pastor. Hallelujah, Pastor. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya.
Amen. Praise God. Purihin po ating Panginoon Jesus. God bless po ating beloved selected singers. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. God bless po ating beloved preacher Vicaluya sa ating napag-aralan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. At sa ating patuloy, minamor sa ating minamahal na bisita, patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari natin madaluhan. Tuwing araw po ng Miyerkules, yan po ating midweek service. Nagsisimula po tayo ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw naman po ng Biyernes, overnight prayer po ito, minamahal, nagsisimula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po itong oras, ito araw po yan ng Linggo. Yan po ating regular, minamahal na oras sa ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. Ang po natin kaliligtan yung ating Facebook Live, minamahal Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung radyo program naman po sa Dako ng Maynila sa DCME, 15:30 at alapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating television program naman po, every other Saturday po ito, minamahal. Sa ating television program sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. Kaya meron po kahapon, minamahal, susunod na Sabado, wala po programa. Susunod na Sabado ulit, makakaroon po ng programa sa television. Every other Saturday na po yan. Ating gawain sa television, sa PTV Channel 4, alas 10 ng gabi, alas 12 po yan. Alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Amen. Praise God. Meron po tayong lihas, sa ibig magpalihas, minamahal. Meron tayong counseling, sa mga katanungan po, minamahal, patungkol sa paglilingkod sa mga lapay noon. Lumapit lamang sa ating beloved preacher's area, nandiyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po siya na kayo kanyang paglingkuran. May bautismo. Sa mga bisita po natin na ibig pabautismo, may bautismo po tayo at libre po yung bautismo po dito. At yung damit na yung suot, di po nababasa yan. Meron po tayo minamahal ginagamit na baptismal robe. Amen, praise God. Mamaya po, kung willing kayo, may magpapaliwanag po sa inyo. Amen, praise God. At wala natin kaliligtan, minamahal, yung ating 51st church anniversary. Dahil po na main church, kung darating na February 15. February 15 po yan, sa araw, sa 2 linggo na lamang po, minamahal. February 15, sa Marikina Sports Center gaganapin yung ating 51st church anniversary na Central Church. Kaya sa hindi pa po nagpalista, minamahal, magpalista na po kayo, minamahal yung mga kasasama, magpalista na po kayo pag malaman natin kung ilan yung bus na ating aarkilahin. Yung mga may pira naman po, minamahal, magkalo po tayong pamasahe, 600 po bawat isa. Yung may kaya magbigay po, 600. Yung mga wala po, kahit wala kayong pira, minamahal, magpalista rin po kayo, sasama po kayo. Praise God, dahil hindi naman po babawasan yung renta ng bus kung may pasayro, wala. Ganun din po ang renta nun, ay may pira at wala, minamahal. Yung may pira naman po, may kaya magbigay, magkaloob naman po kayo para mapunuan naman po yung mga hindi po kaya magbigay. Amen, praise God. Upang hindi na tayo maging pabigat pa, minamahal, sa Central Church. Amen, praise God. Yun ang ating may tutulong, minamahal, sa ating 51st church anniversary, yung magkaroon po tayo na desire, minamahal, na makapagbigay tayo, makatulong tayo ng mga pamasahe. Amen. Praise God. At mamaya po, minamahal, pagkatapos sa closing prayer, may meeting po tayo, minamahal, may pag-uusapan tayo mahalagang bagay sa lahat po natin, beloved choir. Mamaya po, pagkatapos sa closing prayer, may pag-uusapan po tayo. Amen. Praise God. At kung wala na po, additional announcement, ay tumayo na po, minamahal, magpasalamat na po tayo sa ating pinangalan na Panginoon Jesus, sa ating natapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pansamantalang pagwahiwalay, panalangin na rin po ito. Tibilad worker, Brad Paulo Bundok. Amen. Tumayo na po tayo, minamahal. Pasalamat na po tayo sa ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin na po sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa makapagyariang pangalan ni Jesus, kami po Diyos, ay nagpupuri, nagpapasalamat. O Diyos, salamat po sa pinagpalang banal na gawain na naidaos, natapos sa oras na ito, Diyos. Simula kanina kami sinamahan mo simula sa mga papuring awitin, O Diyos. Sa awitin din ng beloved choir na nagandog ng bawat papuri ang beloved choir. Tunay na nadama namin ang banal mo presensya sa aming pagpupuri, O Diyos. Katunayan ay kami aming kasama. 2 o 3 nakakatipo sa yung banal na pangalan na sinabi mo na sa kalagitnaan ka namin, O Diyos. Salamat na patuloy mo nga pinapadama ang banal mo presensya na siyang aming kalakasan, O Diyos. At salamat sa mga banal mong salita, ang Word of God naming napag-aralan na dinala po ng mga ngaral na siyang magdadala sa amin sa kalangitan ng mga salita mo na yan, siyang pagkaing espiritual. Salamat sa mga salita mo na yan, O Diyos. At kung papaano may dinakong payapa, ligtas ang lahat ng mga anak mo sa lugar na ito.
sa aming pasamantalang pag-iwa-hiwalay, ganun din po pag-ingatan mong lahat na maglalakbay, makarating silang ligtas payapa sa kalang-tahanan, especially mga nagdadrive, nakasingle motor, nagdadrive ng 4 wheels at tatawid sa tawiran. Sila po'y ingatan mong lahat, makarating ng ligtas sa kalang-tahanan, pauwi itong aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.